We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis. You got me. The best of friends will always, always be. We always have fun being together. You know me the best. We're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis. You got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends will always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, mga sis! Good morning talaga sa inyo lahat. Good morning, sis. Good morning. Ano ba, Jelly? Ano bang meron ngayon? Summer kasi vacation na, di ba? Siyempre, bakasyon. Okay. So, anong meron? Pag summer, walang pasok. Correct. Pero kapag may Bakasyon. pasok, ano ba ang ginagawa natin pag may pasok? Di lalo na pag high school. Naalala mo ba ng high school, pinag-aaralan yung mga books ni Jose Florante at Rizal, Laura. katulad ng Florante at Laura. Noli Mitangere. Yun! Di ba? Si Noli Metangere. Yan, yung mga characters dyan, si Sisa. Si Sisa. Si Sisa. Sige na nga. Maria Clara! Uy! Maria Clara! At year 2002 na. Uso pa ba si Maria Clara? Hindi ko alam. Ewan ko, hindi ko talaga alam. Tanungin nga natin sa kanila kung uso pa ba si Maria Clara. Ano natin sa mga estudyante dito? I'm sure may mga students Okay. dito. Sabi ni Myra Laureta, she's 13 years old. Ay, Si Ira na lang muna. si Ira pala. Okay, Oo. kailangan pa rin daw si Maria Clara sa mga panahong ito. Ay, halika! kaya? Ira. Yan. Where are you, Ira? Hi! Anong year ka na sa high school? First, Sa pasukan? yes. Incoming freshman. Bakit Napakilala mo sabi na ba? Oo nga, sige. Baka hindi pa, no? Pero malamang napalitaan na niya. Bakit sabi mo kailangan pa si Maria Clara itong mga panahong ito? Kasi imagine na lang natin kung wala na si Maria Clara ngayong panahong to, ano na lang tingin ng mga tao sa ibang bansa sa atin na nasanay na merong Maria Clara at hindi lahat ng Pilipina moderno. Ano ba para sa'yo si Maria Clara? She's a model. She's a model. Model ng, para sa akin, modelo siya na kaya kong tularan. Dahil sa kanyang pagiging mahihigit, konserbatibo. Pero si Myra, hindi yan ang tingin niya eh. Masa si Myra? Yan, si Myra. Kita-kita mo naman, nasa striped shirt niya. O, di ba? Myra, bakit ba hindi na, bakit ka nababaduyan? Nababaduyan ka daw kay Maria Clara. Kasi po, hindi po nababagay yung panahon noon sa panahon ngayon. Sa outfit na lang, tsaka sa, di ba? Ang init ngayon. Alam nga naman nakabarot saya ka na long sleeve, nakatong-patong, di ba? Bakit ano pa? Ano pa ang dahilan na hindi siya nababagay sa panahon natin ngayon? Tulad na lang po ng pananamit niya, di ba, si Maria Clara, baduy yung pananamit niya. Baduy talaga. Baduy. Baduy talaga nasabi mo. Ngayon po, yung spaghetti, tapos yung Spaghetti. kahit ano po yung tsura ng buhok. Marami na po, para pong practical na yung mga kababaihan ngayon. Dapat maging practical. Ang init, no? Oo, ka naman, mawis ang kinikili mo sa haba-haba ng buhok niya. Correct. Tapos pinupusog naman niya. Oo nga. Diba? So, di dapat magpa-short hair na si Maria Clara. Pues, para tulungan tayo pag-usapan ng mga bagay-bagay na ito, kamustahin naman natin ang makakasama this morning. Beth Tamayo. Hi, good morning. Ako, masasabi ko, ang mga babae ngayon, mga Pinays ngayon, mas palaban na. Yan. Maymay Davao. Hello, good morning po. At ako naman, masasabi ko, mga babae ngayon, wiser na. Lara Morena. Good morning. Ako naman, siguro for me,
yung panahon ngayon ng mga like yung mga kababaihan ngayon more aggressive than before. Nina Richie Alagaw. Yes, good morning. Ako naman ang masasabi ko, mas intact pa rin ang values ng modernong Pinay. Okay. Olan Lim! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako masasabi ko lang, go girl power. Ayan. Spice Girls ba ito? Isang oras ng usapang Pinay, moderno ka ba o Maria Clara? Mainit na usapan at awayan ngayong umaga. Ang di sumali magiging sisa. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Okay, so, Maria Clara, uso pa ba siya o uso na mas maganda ang modern women? Feeling ko hindi na masyadong uso. Oo. Kasi nga, di ba, we have always pictured Maria Clara sama na, yung nga parang pinag-usapan natin earlier, parang pipe, hindi nagsasalta, laging nakaganyan. Parang kung sasabihin lang ng kasama niya, tsaka kung kailan lang siya magsasalta, something like that. So, I guess if Pinays now are more confident, mas sila, yun nga, sabi ni Maymay kanina, wiser, aggressive, so yun. Hindi na uso for me. Kung sa physical aspect ni Maria Clara na yung pagbibihis niya, Kung gagawin pa natin yun. hindi, sabihin yung talagang balot na balot parati. Yan, kagaya ko. Charing. Nipis naman yan eh. Kasi ngayon daw, parang the modern women are always dressed in either parating kita yung balikat, kita yung likod. Well, it's a matter of going with the times kasi. Siyempre, nowadays, hindi na pwede magsuot ka ng saya, ng meron pang, sobrang mainit nga. We have to be very, very, kumbaga, reasonable with the times or to go with the times. So, meron talagang mga pagbabago. Okay, for the single women, how much of you is still medyo parang Maria Clara attitude pa rin? Kasi di ba, not only physically, nandun yung pagka-conservative, yung ang makaluma pa rin ng mga beliefs niya, like a wife should always stay at home, parang puro submit lang, di ba? Yun ang more or less ganun ang picture of Maria Clara. How much of you still Maria Clara? Siguro, I don't wanna say na 50-50, masyado naman yun. Siguro mga 70-30 na lang. 70 more on the modern and 30 na lang doon sa conservative side. Kasi mahirap nga eh. That's why you have to go with the time talaga na hindi naman pwedeng yung ginagawa dati, gagawin mo ngayon. Diba? Or yung beliefs nila before, gagawin mo pa rin today. Parang baka pagtawanan ka na lang ng ibang tao, diba? Nina? Ako siguro yung medyo na-retain pa rin ng konti, yung pagka-religious. I guess it goes for like a lot of Filipinas, Yeah, diba? yeah. Parang no matter how modern we get, parang andun pa rin yung pagiging malapit natin sa Diyos. Pagiging religious. Yes. Maymay? Ganun rin, like Nina and Beth, no? You have to go with the times, pero meron at merong sa sarili mo. Siguro, like I was talking to the writer yesterday nga na, something like, alam ko lahat tayong babae, kahit gaano tayo ka-modern, there's some Maria Clara thing in our us. way. Hindi pwedeng hindi siya lumabas sa pananamit, pwedeng sa pag-iisip, sa values. Katulad what you were saying, Janice, nga na yung pagiging kunyari, pag mother ka na, medyo ganito dapat, you stay home. Meron at meron tayong Maria Clara. Pero siguro, tayo ngayon, kasi nga iba na yung age natin, iba na yung way natin. But I think, doon rin naman nag-originate yun eh. Doon naman tayo lahat ng galing. So it's nice that we have a basis. Diba? Okay. Jelly, ikaw, kumusta ka naman dyan? Okay naman ako dito. Kayo. Dali, Jane, alika. Kwento mo sa amin. Si Jane is 17 years old, incoming first year college. Si Jane, sa palagay niya, dapat naniniwala siya na ang mga Pinay ngayon, palaban na. Bakit? Bakit? Kasi sa tingin ko, sa panahon ngayon, yung mga kababaihan may sarili ng desisyon kung ano yung tama o mali. Tapos nagagawa na nila yung nagagawa ng mga lalaki. Katulad ng pagtatrabaho. Pagtatrabaho ng babae sa pamilya, di ba? Sa mga ganyan. Ayan, thank you. Jane. Tama, working. Si Maria Clara kasi, di ba, sa bahay, magsisimba,
Ganyan, mamamaypay, Mamamaypay. ganyan. Tatago sa likod ng pamaypay. Kayo na, dali, mag-usap na kayo dyan. Nanonood mo kasi sa blue shade, nagdilim mo. Alam mo, nagdilim na niya. Nagdilim sa blue shade. Pero katulad na sinabi niya, di ba, yung parang, it's modern times. So, hindi na applicable masyado yung ginagaya natin si Maria Clara paminsan-minsan. Ano ba yung qualities ni Maria Clara na dapat i-preserve? Si Maria Clara kasi ngayon, alam ko nasa libro na lang siya eh. His history. Doon na lang siya. Ano pa ang dapat i-preserve? Ano ba? Siguro katulad yung sinabi ano, kanina ni Nina. Diba? Yung pagiging Yes. religious, Nina. O kaya siguro pagdating Siguro sa yung magiging magalang. pagdating sa courtship siguro. Diba? Because Magalang, tama. Hindi nagpapaligaw sa labas ng Yun, bahay. yun. Kailangan Yung mga- sa loob. Sa loob lang. Ay, ganun. Tsaka siya Hindi pa rin ko yung alam. nililigaw. Oo, yung tipong inaharana ka. Yun yung Ay, mga- uso pa ba yun? Kaya nga, noon pa yun eh. Actually, kung tutuusin mo, yung harana ngayon, iba na, modern ano na siya. Sing-along na ito. Live band. Taligaya yan, ano, magkantahan. Joke na ito. Alam mo Miss bakit Ole. kami nahihirapan, I think, to think kung ano si Maria Clara? Kasi hindi ba parang ala naman libro ni Maria Clara? Di ba? Kung The hindi Lives and yung- Times. Wala naman talaga. pero- It's just ideal of, whoever wrote. Diba? Sino ba sumulat sa kanya? So, the idea of that person at that time. So, reflections of the persons at that time. So, yun ang iniisip namin, actually. It's not really Maria Clara per se. Pero kung ano bang iisipin namin kay Maria Clara, siguro, baka it's really more of a little bit being conservative as Pinoys dahil yun ang kinagisnan. Pero to think Oo, whether yun, I it's tama or not, that's another whole episode. Oh, kasi I think, At saka pag sinabi it's mong not Maria a- Clara, it's more the attitude eh. Right, It's really more right. the attitude, like Right. conservative. Yun na nga, conservative, yun na, sa conservative na lang na yun. Buo na yun eh. Parang okay, mahinhin, yung pagbibihis. Parang wala siyang opinion. Oo, parang yung quiet lang siya parate. Yung, okay. At parang, we have to- Submissive nga, di ba? Tama. kaya We kami have to nahirapan define- dahil di kami tahimik lahat. Siguro Tignan let's mo. define na Let's lang define kung Maria ano bang Clara. Maria Clara. Kasi let's say, ang definition natin ng Maria Clara, somebody who is prim and proper, very shy, timid, kahit nasasaktan, hindi magsasalita, hindi ako Maria Clara. I can say now, I am not like that. Hindi ganun ang ugali ko. Kung ganoon nga, Kung di ba? ganoon ang Oo. definition natin. But Right. if we say conservative, religyosa, hindi mag-gimmick, I have Pwede rin both. ganon, Pwedeng, di ba? may pagka-conservative ako Tsaka in nung some time ways. ni I'm Maria also Clara, liberated in some ways. wala eh. pang Hindi naman gimmick pangit noon. pakinggan. Pero sure ba Hindi tayo? Hindi siya gumimik. Ano ba ang mga traits ni Maria Clara ang sa palagay natin hindi natin masyadong dapat ini-imbibe na ngayon? Ayan. Katulad na Well, sinabi nating submissive siya, sinabi nating mahinhin, sinabi nating tahimik. Sa akin sinabi siguro nating- yung hindi siya nagsasalita kung hindi niya gusto ko ano yung dapat na, sabihin niya. Sa akin kung ayaw mo, sabihin mo. Correct. That's what I want. I don't like people to be a victim. I don't like women to be victims. Ayan. Yon, ayoko ng ganon. Siguro ano ba, one thing I don't like about Maria Clara, yung pagiging maritual niya. Kasi 'di ba, syempre napaka-religyosa ni Maria Clara. Well, primarily because tinuruan din siya ng Ganon, tita nasa niya ng niya. ganon eh, At that diba? time kasi yun Yes. eh. Oo. Na minsan parang Marami na-alter na yung halimbawa, nagkamali si Maria Clara. Sabihin ng tita niya, kailangan mag-pray ka ng ganitong ganyan. Tapos ba siyang magsindi ka talaga nanay? ng kandila. Okay. Lumaki Siguro siya sa yung Tita tita. niya. Okay. Kita mo, puti nga siya. So Alam yung mo. mga ganun. So medyo, I-research ba? kailan lang eh. So medyo parang nakakalimutan niya yung totoong meaning ng prayers, nakakalimutan yung totoong meaning Kasi ng litanya eh, communicate diba? sa Diyos. Right. Yes, Yeah, so that's nagiging Everything is litanya. just a routine. Correct. It's true. It's true. So is it safe to say na men should not look for Maria Clara qualities anymore in us? Siguro half and half. Or, you know, Kasi napad ako, lumalabas pa rin magaganda pagiging lang. konserbatibo ninyo. Alam mo, kung gusto niya yon, hanapin niya. Kung makahanap siya. Good luck sa kanya. Yun naman ang akin, di ba? Okay lang, di ba? mga tatlo siguro dyan. Made over Maria Clara. Ayan. Di ba yung medyo... Modernized. Modernized na siya. The new and Nagpa-makeover improved. na siya, di ba? After all the information that we see on TV, on the net, pwede pa ba naman tayo maging gano'n? Hindi na nakakayanin ng powers nating mga girls. Kapag gano'n pa rin tayo, kawawa naman tayo. Patay na ba talaga si Maria Clara ang makipagchismisan sa iba? Patay sa akin! We are sisters. We are sisters. Always be. We are sisters. We are sisters. We are sisters.
Yan, mag-sis challenge tayo. Dali! Okay, ang question is, if you had a daughter, how will you explain blank blank, okay? Yung nga topic nandito. Kung may anak kayong Of babae. course, medyo madali for Miss Olen tsaka Miss Lara dahil meron sila mga daughters. Okay. Takot ako. Nagulat naman ako. If you had a daughter, how would you explain? Virginity, premarital sex. Okay. Hirap, no? So how? You're talking about it, it's easier said than done talaga. I have a pamangkin already. She's, 12 years old. She had her period already. So lahat kami parang, Diba? Big deal, oh. Oo, big deal talaga. Paano pa kaya, tas magdadalaga na siya? Well, ako siguro, at a certain age, slowly, I will tell her about it. And I'm sure naman by the time, How will you tell her and what will it be? What will you tell her? What will you say? hirap, no? Kasi di ba ako na, Oh, kunyari si May anak mo. Nak. Nak, huwag ka babae, gagad. Biglang ganyan. Hindi, pag siguro ano lang, yung consequences na pwedeng mangyari sa kanya kung gagawin niya yon, 'di ba? I think siguro lahat ng precautions bibigay ko sa kanya. So, okay, how was virginity and premarital sex explained to you? It was not actually explained by my parents or something, my mom. Sa school, tinuturo, meron na nun konti. And then, It's never that clear. oo, never that clear. Siguro ang lagi lang sinasabi ng mom ko nun, it's not the time yet, parang masyado ka pang bata. So nagtatanong ka? Oo. Tsaka, usually, yung mom ko noon, parang, she would always avoid the topic. Kasi parang siguro hindi siya ganun ka-ready na parang, nag-iisa akong babae, bunso pa ako. So parang, Actually, minsan talagang parang, tsaka na lang. Di ba? Parang, wag muna ngayon. oo. Paano? Sometimes I think the reason why they try to avoid it also is kasi hindi rin nila alam paano sabihin sa'yo dahil di naman din sinabi sa kanila. Correct, So, exactly. you see, It's really a chain reaction. Yeah. So by age 12, isipin nyo, because I have 2 kids, 2 babae, I have 3, isa lalaki. So by age 12, sasabihin mo pa lang sa kanya how to wear the correct napkin. Yun muna, hindi pa naman nagde-date, so hindi ko muna ipi-preempt, diba? Then when she starts meeting boys, that's why nga it's step by step. Yeah. Kasi yung pagsuot pa lang ng proper napkin, baka hindi niya maintindihan, binarage mo na ng questions on Boys. Diyos ko, sex. Baka takihin sa puso yung bata. Age 12. Ang ganda pa naman ng Age 12, ba? Surprised, ha? With all the information sa TV. Dali. Pink. Okay. If you had a daughter, paano mo ipapaliwanag sa kanya ang tungkol sa... Annulment. Okay. Tama-tama. Tama kanino? Kanino? Kung si Janice ang anak mo. Paano may explain sa kanya ang annulment? Why all the time me? Love ka talaga niya. Oo, grabe. Okay, kung may anak ako, explain sa kanya annulment, this is kung may anak ko. I don't know, no? Like, kasi sometimes it's really easier said than done. Lalo na, dalaga ka pa, hindi mo pa alam Hindi masyado ko ang pa alam concept. yung kung like pamangkin, marami ang pamangkin. Pero iba daw talaga pag sarili mong anak na dinala mo sa tiyan mo for 9 months. It's different. Pero siguro, ang nakikita ko would hearing it from people who are married, who have kids, I think I'll be honest. Yung tipong magiging diretso ako. Annulment, I'll talk to my kid kung, like, kasi when my dad married my mom, my dad was a widower. So, it's different, no? Walang annulment na nangyari because my dad could marry right away. Pero, my mom talked to me. I knew I was growing up na daddy ko yan, half ko sila, pero hindi pinaramdam sa buong family yung half. You know what I mean? Buo pa rin. Buo pa rin. Kahit half lang, kumbaga, ganun lang. Yeah, exactly. Legal terms. Pero hindi. So siguro, I'll be diretso rin sa anak ko. Sasabihin ko, annulment is like this. Kunyari, may anak siya na, gusto niya na. Think about it. You know,
It's not easy, definitely. What are the consequences? You have kids. You have to work hard for your marriage. Why are you giving up? Ano ba ito? Gusto ko, Okay, so if you have a daughter, paano mo ipapaliwanag sa kanya ang... Long engagement. Okay. Sus mga Mariose. isang taon, na-engage. Hindi ako naging, parang hindi ko na-experience ang long engagement. Bigla akong tumalon kaagad. Well, Sabihin sa kanya. Well, actually maganda yung long engagement, no? The more na matagal yung pagsasama ninyo, the more na magkakaintindihan kayo at malalaman nyo yung isa't isa. Let's say kung ano yung ayaw mo sa kanya at kung anong ayaw mo sa akin, di ba? Ganun yun. So, Okay yan. okay siya. Game na. Okay. Yan. Cool. If you had a daughter, paano mo ipapaliwanag sa kanya ang... Ang pills and other birth control methods. Okay. Ayan. Ay, exciting yan. Just because you're explaining things to her naman doesn't mean you're taking any side, diba? Hindi ibig sabihin, porke na-explain mo yung pills, ay ibig sabihin, anak, gumamit ka ng pills someday kapag ganyan-ganyan. Hindi ganon, hindi ba? Ganun ang dating. Pag So, I guess, ano ba? Kinukonsinte. I-explain mo lang sa kanya siguro in an informative and educational way. Just like the way it's explained in schools. Best time to explain it. Yun na nga, sabi ko nga kanina sa kanila, parang siguro hindi pa, kahit yung during the time na magkaroon siya, she first gets her period, parang hindi pa yun yung time eh. Siguro when she starts dating and meeting boys and finding them cute, you know. So I guess it's all a matter of bringing them up in a good way, na parang nag-encourage ka ng openness between you. So when the time comes, parang hindi mo na kailangan ikaw na rin yung mag-open, baka she would come up to you and ask you. So yun. Okay. Ay, sa akin talaga. Galing! Congratulations. Grabe. Miss Olen has daughters already. Pero paano mo ipapaliwanag ang... Live-in relationship. Okay. Okay. Nako. So, I think, pagka sinabi niya sa akin na kung kailan sila serious with someone, okay, and they're probably considering it, I would just probably give them what is real and what is, kung ano yung idea or concept na maganda lang. Okay? So sa akin, magiging totoo lang ako sa explanation ko na you can hurt, you can be happy, but it can be this and it can be that. Because ayoko yung, for a time na, kasi maraming mga taong lumaki na, puro magaganda lang yung in-explain or the idea is this or kung ano yung gusto ng magulang. Yun lang ang ini-enforce. Sa akin is I will try and explain always yung dalawang sides, yung pros and cons, and then I will leave for you to decide what you want. Ano ba ito? Should we wait for them to ask us or dapat ba unahan na natin sila? To explain all of this, Right. Premarital sex, virginity, Live-in, live-in, birth control. long engagement. Siguro from time to time, mas magandang dinidiscuss kahit pa paano. Yeah, ako unahan kahit ko at an na. early age pa, kahit hindi pa siya nagkakaroon. ng It period. comes Kasi instinctively minsan eh. sporadic Oh, pa. hindi yung- pwede. Alam mo, Oo. tawag doon timing. Kasi Di ba? May minsan nagugulat timing din yan sila eh. So, Oo. kahit pa paano magkaroon lang ng subtlety para medyo na-introduce na sa kanila ng konti, tapos through time, they know better about it. So, kailangan aware tayo, tsaka on the lookout for signs Right, Yes. right. of Kailangan readiness. sensitive ka as parent. Kasi baka sa Maternal iba pa nila instinct. malaman, di ba? Baka pangit yung explanation ng iba. Oo, Kasi, ma-misinterpret. of course, merong ibang parents na, sabi ng mama ko kasi ganito raw yun. Sabi niya, hindi, kasi ganito naman ang pagkakain, di ba? Magkakaroon sila ng confusion. So, mas maganda yung sa'yo rin talaga manggagaling. Yung explanation about these things, di ba? So, Mali kahit pang paano konti-konti, oo. Or baka may So, ibang interpretation. Unti-unti. Para hindi rin naman siguro mahilo kung one blow may bibigay. Ayan. Matataranta nga. Tataranta talaga siya. Okay, modern Pinay ka ba? Dito po sa amin, bawal ang old-fashioned. Magbabalik pa ang sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. We are sisters. Okay, nowadays, ang modern woman, kahit na may asawa siya, nagtatrabaho siya, or kahit na may mga anak siya, nagtatrabaho siya. Especially pag single parent siya. Okay, in your opinion, should a woman work kahit na kaya siyang buhayin ng kanyang asawa?
Well, it's her choice talaga. You're talking about it. Choice naman yun kung medyo nababoard na siya siguro sa bahay, di ba? Kahit pa paano, pagtrabahuin naman. Or siguro, sana meron kayong little business na pwede mong Meron pa rin pagkaabalahan. pagkaabalahan. Oo, kasi parang, di ba, if you look at it na, imagine mo nga, magdamag kang nasa bahay sa linggo, tapos nandun ka lang talaga, wala kang magluluto-luto ka lang, ganyan. Sabi nga, Medyo nakaka-board pa rin yun, di ba? Especially kung nasanay ka sa lifestyle na medyo mabilis, di ba? Mabilis. Katulad natin. Yes. no? Ikaw, would you? Would you still work? Ako kasi, I told myself na pag kinasal na ako, pwede na ako mag-quit. Parang, pero, Pahinga, take oo, it easy. pahinga, oo. Hindi na yung ganitong, di ba, lagi kang nagtitaping or nagsushooting or whatever. Pamilya na lang muna talaga. Kung merong mga invitation, mga gantong talk show, bakit ba hindi, di ba? Pero yung iiwanan mo talaga yung mga pamilya mo, medyo hindi. May. Ayoko rin iwanan yung pamilya, pero I'd like to work. I mean, even if my husband can support me. Kasi 'di ba, let's say kahit na milyonaryo siya. Kunyari bumili ako ng lipstick the week before. Tapos the next week, gusto ko ng bagong lipstick pero parehong brown pa rin yun, iba lang yung shade. Ma-hurt kasi ako. Eto, ugali ko to. Ma-hurt ako, kunyari, i-call you attention ka na, bumili ka na naman. Tapos kunyari, hindi ako nagtatrabaho, so pera niya yon, 'di ba? Yung parang ganyan. Ma-hurt ako kung, if we have our own money, nasa atin Hindi yun. ka masyadong magigilty to buy something Yes. na pang sa'yo. Pang sayo, kasi I don't think naman na pagiging materialistic ang ibig sabihin nun. Hindi naman, minsan lang may luho ang mga babaeng konti. Yun ang simple lang, lipstick na, capriccio na. I think we need that Okay, tanungin naman natin ang mga kasama ni Jelly. ay, kabayo. Ay, naapakan ko yung bata. Sorry. Anami, si Anami 14 years na married. Okay? Okay Wow. lang daw para sa kanya na magtrabaho. Ang misis, bakit? Sa akin, mainam talaga yung magkatwang ang mag-asawa. Lalo, especially nowadays, medyo mahirap ang buhay natin. Kailangan na, especially ang pag-aaral, especially yung pag-aaral ng mga bata, tuition fee, napakataas. Baon. Kaya kailangan kahit papano ang babae, ang mother, pwede rin talagang maghanap buhay, Kung magkatwang. maaari. Oo. Tama. Para, Maging alam mo practical naman, na oo, tayo, be di ba? practical. Iba na kasi ngayon ang panahon, tama. For practical reasons. Di ba? Siyempre, more is better, di ba? Para happy everybody, di ba? Correct. Okay, sa inyo ba, do you think insulto sa lalaki kung Loida. you're working, okay? When you're working, mas malaki yung kinikita mo kaysa sa kanya compared to him. I don't think dapat maging, well, issue yun sa karamihan ng mga couples, diba? But I don't think it should be an issue. Well, because hindi naman kasalanan ng babae kung what she does for work entails mas malaking earning kumpara sa asawa niya, di ba? Parang ganun. So, dapat hindi na nila pinagtatalunan. Kasi, yun pa, aside from that, mag-asawa naman sila So, parang tulungan, whatever I earn, whatever my husband earns, Sa atin pumapasok din dun naman sa yan family. Okay. Para Tuwa sa na lang pamilya. siya for the wife. Yes. Happy. Oo, happy ka lang for Tsaka the dapat wife. that should serve as an inspiration for him to work Yeah, harder oo. and get better earnings. Okay, Miss Yeah. Lara, supposing sa inyong mag-asawa, okay, anong gagawin mo? Would you sacrifice your job para hindi ma-feel insulted yung partner mo? Or explain mo na lang sa kanya? I-explain ko and besides walang competition pag husband and wife na kayong dalawa Kumbaga tulungan kayo Because the more na mas marami kayong kinikita, the more na magiging happy kayo and then pwede kayong mag-travel kung saan nyo gusto, di ba? Hindi lang yung siya lang ang puro trabaho ng trabaho. You have to help him also. Miss Alden. Well, yan yung mga sinasabi nila. Lahat, everybody saying dapat. Di ba? Pero in reality, nako, ang dami dyan ayaw. Totoo naman, mga lalaki. They really feel, some of them really feel insecure. Sana na lang kung makakita kayo ng asawa or partner na who's very comfortable with themselves, that they wouldn't really mind, you know? Pero ang realidad dyan, maraming naiinis, maraming na-insecure, kasi dapat feeling nila they should provide and all of that. So, ganun yun. Talagang maraming nagkakagulo dahil din dyan. Kasi usually ang ginagamit na reason, baka yung mga bata, hindi na maalagaan mo siya. O yung rason nila yun, kasi nga, hindi nga nila kaya. Ano ba? Yeah. Tama. Yun lang Okay, yun. Jelly. Ano natin si Aling Loida? Naku, parang kilala ko to si Aling Loida. Nakaka-insulto po sa mga kalalakihan dahil po masasaktan po ang kanilang ego. Yan.
Masasaktan ang kanilang ego. Ang pride ng lalaki, parang tinapakan mo dahil mas malaki ang sweldo mo kaysa sa kanya. Actually, it is a reality. I am not saying, tama yun, I'm not saying in general, but I am saying some. 'Di ba? Which is really some. Hindi mo maalis sa machismo ng lalaki yon because ganun ang kinagisnan. Because that is our culture and that is what dictates. So, tama yun. Tama yung sinabi niya, nakaka-insulto yun. And marami talaga nakaka-feel nun. Hindi man nila tanggapin, openly, hurt sila. Feel Oo, ko sa lang. umpisa okay. Tapos Oo. eventually, medyo may... Oo. Baka guys iba pala hindi nagmamanifest ang kanilang protest. Correct. Especially kung minsan kasi they belong to the same company pa, di ba? Yung parang Oo. ganon. So, di ba, pag na-realize mo, boss yung asawa ko, tapos ako, You andito lang report isa. to the wife. Naku. Medyo- Sa kanila, insulto yun kasi luluko-lukohin sila. Exactly, Mga yun ang baliw-baliw yung mga tukso-tukso. yan eh. Kasi Yan mga ang lalaki. sisa. So it's society eh. So it's society. Culture. So let's not be rude. Galit. Yeah. Let's not be ruled by society, di ba? Because we Oo. can... Naku, para namang... Yun, mahirap Siguro awatin case to yung case. Mga society. lalaki naman na Totoo yun. nagkakantsawan sa ganyan eh. Oo. Okay, sa issue pa rin ng career, ano ba ang tamang order ng mga sumusunod? A, opinion ni Mister. B, needs of the family, financial needs of the family. Or C, yung gusto mo. Okay. Ako muna. Okay. Sige, sagutin ko. Siguro number one, alam mo, baka tawagin niyo akong selfish, pero I've always believed na I will always consider first kung ano yung gusto ko, then I will think if it's also good for my family, then I will ask my husband. So, pag nagwa-weigh ka ng things, ganun ang thinking. Or I will like really find out. Kung hindi ako makadecide, I will ask my husband. And then I would always consider if it's good for my family. I will not even consider it kung hindi maganda sa pamilya ko. Definitely. Pagka nag-fail na sa pangalawa, tapos na usapan. Oo. Pagka hindi naman talaga siya good for my family, I will not even consider. Yun na yun. Oo. Ako naman siguro first, I will respect my husband, syempre. Opinion niya yun eh. Kumbaga siya yung, ang tawag doon, head of the family. Pero second, syempre, yung sarili ko rin. Kung makakatulong din ako, why not? Okay. Now, supposing, yung opportunity yon, okay, ngayon ha, given your yung tatlong binigay mo in order, what if the work needed is mag-work ka abroad? Oh, okay. Let's say you belong to a family na talagang nasa, medyo mahirap talaga, really hard up. Okay? Oo. And their only other option, if you like to work, to help, pumunta sa ibang bansa, mag-overseas worker. Nako, maraming ganyan sitwasyon sa mga tao ngayon. And I know a lot of people has been doing a lot of sacrifices really to provide for the needs of the family. So, malaking sakripisyo talaga ng maraming tao, especially those who are, working abroad. So, miski na hindi nila gusto alam mo, they would always want to be with their family. Primary issue yan ng pamilya dito sa atin. We always would want to be with our family. But Yan ang the thing is- core dito Kaya lang, because of economics nga, mahirap ang buhay, they are forced to leave the country and work. Not by choice. Tanong natin kay Miss Emma. Si Miss Emma, 20 years na po siyang kasal. Wow. Anong opinion? Hindi daw dapat iwan ang pamilya para magtrabaho abroad. Kasi naniniwala ako na kailangan talaga yung guidance ng isa sa mag-asawa. Primarily, yung sigurong mother kailangan maiwanan. Yung father, okay lang na umalis siya, pero yung mother siguro, hindi siguro dapat iwanan yung mga anak. Kahit na talagang yun na lang ang pag-asa ng pamilya. Siguro hahanap na lang ako ng ibang means. Hanap kayo ng ibang Hindi ko paraan. iiwanan. Thank you. So, hahanap siya talaga ng ibang paraan. Oo, ang hirap. Ang hirap din Ang talaga. hirap Ang yeah. Hirap. Ako, my dad left for the States before. So, kami magkakapatid, we basically grew up with our mom. Mahirap kasi minsan lang namin makita daddy ko So, mga twice a year lang, every 6 months. Tapos magtatagal lang siya dito for about a month or siguro pinakamatagal na yung 1 month. So, mahirap din kasi nawawalan ka ng amok sa tatay mo. Parang, alam mo, lagi naman siyang wala So, okay lang. Feeling mo, lagi na lang si mami ang nandyan, di ba? So, yung father-daughter, father-son, nawawala yung ganong communication. Ganong klaseng communication. So, mahirap din talaga. Mahirap din talaga. Sira yung relationship. Emotionally mahirap. Iba talaga kung tayong mga babae may sariling pera. Ang di bumitaw, magkakaroon ng mayamang papa. Magbabalik pa po ang... Pwede ka nang sumali sa chikahan, harap-harapan, face-to-face.
Heart to Heart. Dito mismo sa bagong bahay namin, GMA Studio A. Ipunin ang mga kasis sa barangay, mga kumare, mga kamag-anak at kabarkada at makipag-ugnayan sa SIS Production Office 928-7021 Local 312 or pwede rin mag-text o tumawag sa 0919-322-0475. Hanapin lang si May Pineda. Sagot namin ang chika, pati merienda. Because... We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Sisters. We are sisters. Ang makabagong Pinay daw ay very assertive. Knows what she wants, goes for it, at hindi nakatali sa mga kinagawian. So, sino ba ang modern Pinay? How would you describe a modern Pinay? Kanina I said, no, medyo palaban. Kumbaga, hindi na siya masyadong nagpapaapi-api sa kung sino mang tao. Kung ano yung, basically herself lang. She speaks her mind. Kung ano yung naisip niya, di ba, yun yung sinasabi niya. Di ba? Hindi na yung maraming paligoy-ligoy pa. Minsan, di ba, mga babae, kung may sasabihin lang kung ano pa yung sa dumadaan-daan pa. kasi yun ang pagpapalaki sa kanila eh. Yun. Kaya Pero ganun. ngayon, siguro mas ano na sila. So what makes her a unique being? O, di ba? Unique from other races or other nationalities, yan. Pinay eh, di ba? What makes her unique from the Americans or the French or the Italians? Or Because she's a combination of modern and old. She's a combination of a modern woman and a Maria Clara, which we were discussing earlier on that can never be erased. So she's a combination that other cultures are not. Other cultures are just plain modern. And, our culture is always, nakakabit sa luma at nakakabit sa bago. Yes. So, Bihira diversifying. yun. Ako siguro ang Pinay, her way of moving forward is by looking at her past. Kumbaga yung basis niya nandun pa rin sa past na parang, eto yung nangyari before, anong gusto kong mangyari para mag-improve ako as a person. Yep. So that's how we're different. Kumbaga, hindi natin nakakalimutan yung values natin. So lahat to napapagsabay-sabay natin. Tsaka very family-centered ang Yes, Filipino. Exactly. yes. Na hindi mo That's makahanap true. sa ibang women sa ibang bansa Exactly, very siguro. family-centered, oriented. As a beauty queen, you've traveled abroad, you've competed abroad, marami ka nang nakilala. Yes. How would you say the modern Pinays are very, very different from the others? Ikaw mismo, kasi you've met them, nakasama mo sila. Well, compared to like the Europeans or the American representatives siguro, I would have to say, very submissive pa rin tayo. Or siguro mga Asians for that matter. But Why? Is Pinays that a for me- feeling of inferiority or Not it's- necessarily. It's just something that we have within us na parang gusto natin maayos ang lahat. Kahit na lumalabas na medyo tayong submissive o tayong inferior. Parang Parang ayaw niyo that's the kumonta last thing sa in our agos. minds. Oo. Parang that's the last thing in our minds. Pero gusto natin talaga, gaya ng, nasa bahay ka, gusto mo maayos yung bahay mo. Yung ganun, parang it doesn't say anything about your being parang oppressed or under ka sa kung sino mga other members ng family. Hindi ganun eh. Parang ano lang, something na ginagawa natin ng kusa. Yun. It's innate, no? Yes. Ugali na rin natin Yes. siguro yun. So, masasabi niyo bang better ang modern Pilipina? Siguro ang maganda doon, you can get the good traits nung sa past and yung good dito sa ngayon, yung bago. Kasi hindi naman lahat good eh, may mga bad eh. So maganda dyan, pick out the good ones. That's right. Pag ginawa mo yun, winner ka talaga. Diba? Ganda Parang mo. ang ganda mo talagang girl power. We've discussed earlier yung mga medyo hindi masyadong panalong traits ni Maria Clara, di ba? Kamustahin naman natin yung hindi panalong traits ng modern Filipina. Kasi I'm sure meron din, hindi naman tayo fabulous talaga na fabulous all over, di ba? Meron din yung hindi masyadong panalo. Ano yon? Ako, personally, medyo nagugulat ako pag pumunta ako sa mga bars and you see these very young teenagers na talaga nagsasayaw sa ledge, nakasuot ng thong panties. Correct. That is so surprising. For me lang parang ganito, kasi back during my time, hindi naman ganun. I mean, Oo, I hindi used to go out, pero hindi yung talagang pinagbibisa mo ng thong panties para medyo i-expose mo pag nagsasayaw ka sa ledge. Ay, may ganun ngayon. Marami Yes. ng Alam niyo ba may halos sa bagong ating, pantalon? Super low waist na May pants. bagong Tapos- jeans. Yung hanggang dito. Yung jeans Na walang paha. na makikita yung cleavage. Ng puwet? Yes.
bagong jeans. Yes. So parang, So, hindi lang pala sa taas ang cleavage. yes. Sa baba. Everywhere. Sa likod. Sa likod. So parang, siguro yun yung mga sa pananamit. Parang, huy! Okay lang. nakakanervous. Yes, you Sa- can someday, pag Diba lumaki ni anak mo, sometimes, how much you worse can, will you it can be, still be diba? sexy kahit balot ka. Look at Miss Olin Lim. I Oo, think diba? no, honestly, without look at her. It's the way she sits, the way she talks. It's her posture, it's everything. Pero wala siyang pinakita. Diba? Wala siyang pinakitang, wala siyang pinakitang braso o dibdib. Pero look, I mean, diba, it's, Salamat, it's how you carry yourself. Sa pananamit yan. Okay. Paano naman sa Pag-uugali. self-expression? Ayan. Okay. Yung self-expression meaning to say yung mga butas sa katawan. Body piercing. Just to give you an example, because my daughter has body piercing. So, nung nakita ko yung sa chan, sabi kong ganyan, I have a feeling meron ka. Hindi, nung nakita ko yung sa dila, I would say, so may sa chan ka. Ina-assume ko na, okay? So, mommy, meron, okay. So, sabi ko, di ba masakit? Ganun yung tanong ko. Patingin nga. I keep on going like that. So, hey, that's self-expression. Okay? But I say, you just better be careful where you do that, paano mo ginagawa yan. And, I feel, kailangan malinis siya na. Kasi ayoko yung, di ba, pupunta ka sa akin, mamamagayan. Okay? You know what I'm Nakita mo saying? meron na? O, nakita ko may, kasi when she was talking, I saw this thing, may nagpa-flash na metal. Sabi ko, wait. Sabi kong ganyan. So, pinakita, okay. So, would you say na we've become sexually permissive? And society or nowadays? our younger people Our now? younger people now. I would say yes. Because the ones And that I openly, see that internet, nakikita ko sa internet, oh my God, ako yung, tinitignan ko nga kung nandun yung mga anak ko sa likod ko when I view it. Kasi nagugulat ako, these are people from the offices, these are young people, these are like, working people. Yes, they have become sexually permissive. And, they don't think of consequences. Doon ako naiinis. Parang without much thought Yeah. plunge into it. Sige ba? Over nga. Parang Para minsan, fun diba, para fun. You have to encourage your children to read. Pero ngayon, yung encourage mo nung read, kailangan i-censor mo muna. Ano yun? Scan mo Kasi muna. too much. Right. Tapos, kasi parang now, it's really different. No? Ako, I'm 29, turning 30 this year. Parang nung teenager ako, mag-gimmick na ako, gimmickera na ako, pero Hindi ganun. iba. I'm sorry, pwede ko, Iba yung way of fun nila Iba yung way of Ayan na sila fun. Malaklara, lumalabas na. Lalabas at lalabas. Pero maybe the kids watching us now, they're like, what are they saying, ang ano naman naman, itong mga to. OA naman to. Pero tayo, sinasabi nating OA. So siguro, I don't know, ano ba? We should come up with a conclusion na siguro dapat magkaroon ng isang show na ganon. Another episode, Actually, guest diba, sila, tapos depende kami. nga sa generation yung thinking mo yung comparison mo ng Maria Clara at yung pagiging modern Pinay. Depende sa generation. Imagine, if we're talking to two generations younger than us, ano kayong sasabihin nila tungkol kay Maria Clara? Kung tayo hindi, you mix the old with the new. Sila parang, God! Hindi, ganito. Who cares? Diba? Ikaw rin nagugulat ka na parang, ha, bakit? Baka sagutin tayo ng hello. Gosh! Kasi parang natatakot Tatlo yung girls ko. Oo, di ba? Kasi ako lalaki Ganyan na kalala ngayon, how much more, diba? Years and years from now. Lalo ba naman ang kami, gimmick ngayon? natatakot kami. Paano na kung by the time we get married, ano na kayang taon yon? Ano na kayang... Ikaw this year, sabi mo. Hindi, nararamdaman mo. Nakaramdaman Hindi niya. na, ikaw. Hindi, parang iniisip ko, paano ba kung magkaanak ako? Ano na kaya yung times nung panahon na yon? You know what I mean? Ano na? Ano na yung pananamit nila? Oo May nga damit pa eh. kaya Paano sila? mo control Ganito yung na lang. anak mo? Pangarap mo na, nagbumulis na, di ba sabi naman nila, paikot Bumabalik. yan. Bumalik na sa Maria Clara ka agad. Bumabalik di ba? na. Sa ano, world? Init nun. Wish ko lang What about, mangyari pa. kanina we talked about sexually permissive ang society ngayon. What about drugs as a way to be cool? Nako, siguro ako, I'd be very outspoken about it with my kids na talagang ayoko na may nagda-drug sa mga anak ko. Sino ba naman may gusto? No? Pero paano Exactly. yun Hindi kasi some haharapin? parents, hindi nila alam how to go about it, how to deal with it, kung Parang paano it's too i-discuss with their sensitive. kids. Exactly. And So, minsan, amin, avoiding the matter just makes it worse. Amen declared, no Oo. drugs
Exactly. Basta declare yan. Pagka drugs, you're dead. Si Lara. Lara, ano masasabi mo? Paano pag laki ng baby girls mo? Sabihin ko no drugs, siyempre. Kasi pareho tayo, I don't smoke, di rin ako nagda-drugs, but I drink. Sabihin ko sa kanya, you can drink, you know, as long as you can carry yourself. But moderately. Or there's someone there to carry you. Or Yung ika-carry ka. yeah. Someone's there to Basta you carry yourself. Hindi kinikerry ka ng iba. Or nako, patay ka sa akin, anak. Oo, nakakatakot, 'di ba? Kasi syempre kami yung mga dalaga, iniisip lang namin sana hindi mangyari yan sa anak. Kung mangyari, anong gagawin? Lagi tayong what if, 'di ba? What if? Well, we can only hope talaga. Yeah. We can only hope. Okay, thank you. Thank you for Very inviting nice. us. Thank you. Oo, nako, pagkatapos ng isang oras ng chikahan, we can safely say na Maria Clara has not left the Pinays in the city today. Thank you. Mga sis, gusto nyo bang maging maganda, sexy at attractive? Pwes, isama mga kaopisina o kabarkada sa Cosmopolitan Goes to Work with Women and the City. Kasama si Olin Lim sa May 4. Kita-kits tayo sa Carlos P. Romulo Auditorium. Join na! Libre ito! Always be, we are sisters. We are sisters. In these modern times, kahit na ano pang pagbabago ang dumating, we are all still Maria Claras at heart. Okay, thank you for joining us. Magkita-kita tayo muli. Siyempre, dito lang sa... First, would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for our eyewear. Optical Works, Wade Shoes, Janelin Shoes, Balloon Creations, Adidas, The Barnyard, Play and Display, JBL Furniture, Grand Flora, Bio, Durastar, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Republic Asahi, Zenses, Cal Computer School, FNH, and Union Square. Always be.